random vlogs lang. So, a couple of days ago, Sabado lang. Today is Monday, so, nung Sabado, merong update na dumating para dito sa Samsung Z Fold 4. This, recently, panay ang feature ko nito sa mga videos ko, and nagawa rin ako ng review nito. Yun, boss na siya. Kanina pa. So, yun yung problem niya ngayon. At yun yung isa sa issue kanina pa. And, nung Sabado, in-update siya to the latest One UI 7.0. I think this is the third update since One UI 7.0. So, third na to. And yung third, yung last is nung Sabado nga, ayan, nakalagay sa Sabado. So, now, my problem is, every time na ino-open itong gitna, namamatay yung screen. Like, right na, but ito, pakita ko sa inyo ha. Hopefully mamatay, pero minsan nag-o-open din siya. Pero yun yung pagiging problem. After ng update, namatay daw. Pero hindi naman namin pinansin kasi baka akala low-bat lang, hindi lang napansin after ng update. So, pinalipas yung linggo. And then today, gagamitin sana siya kasi mag-o-open ng banking app. Kasi again, hindi ito masyadong ginagamit for anything, just banking app. So, there is no reason para ito ay bumigay yung mga piyesa niya for any overused reason. This is not overused kasi hindi na ito ginagamit ko na S24 Ultra, and after nito gagamitin ko is yung bagong nating phone 3, so there is no reason for this na may overuse. So wala akong nakikitang reason para bumigay ito ng ganun lang, except sa isang faulty update from Samsung. And right now may problem siya. One UI 7.0, Android 15, June 1, 2025. So, I'm not sure kung ano tong pinaka-update na to. Pero nakalagay dito security patch lang talaga eh. Yeah, for security. So, yun. Again, nung Sabado ito, nag-shutdown daw siya, pero binaliwala kasi wala ako sa bahay ng time na yun. And today, gagamitin nga siya. Ganun pa rin. Natuklasan na hindi siya nalobat lang nung after update. Mukhang bug siya. Faulty bug ng recent One UI update. Security patch lang yun ha. So, ito. I'm not sure kung magpapakita siya ng pagluloko-loko, pero parang 8 out of 10 na bubuksan ito, mamamatay yung screen, magre-reboot, hindi siya magre-respond, so maghihintay ako ng mga 2 to 3 minutes para magbukas siya ulit. Minsan mas matagal, 5 minutes yung pinakamatagal, yung pinakahuli. Bago ko makapag-decide ngayon na i-reformat ko na, and if hindi kaya ma-reformat, ida-downgrade ko na lang ito. So we'll see, we'll check. So ayan, papakita ko sa inyo ngayon, testing, hopefully makita nyo yung pinaka-fault. Ayan, tamo. Supposedly magbubukas siya. After na buksan ito, supposedly magbubukas yung screen na to. But it didn't. See? Wala. And pag binalik ko siya, supposedly babalik dito. Pero hindi na rin siya mabalik. Maghihintay ako ng ilang minuto para maramdaman ko na gumagana na siya, mandar or mag-vibrate or mag-reboot. So, hintayin natin. Nagluloko na talaga siya after nung last update. This is my second Samsung Fold. The first one was Samsung Z Fold 2. Nasira din yun. Ayun, nakita yun, nag-blink. Ayun. Bukas na, so tapos na siya mag-reboot. So hopefully software bug lang to na pwedeng maayos after ko siya i-reformat, or if not, worst comes to worst is ida-downgrade ko siya. Pero right now, format muna tayo. Okay, so i-reformat ko na lang siya ngayon. Hopefully ito lang yung fix na kailangan. Diretso ko na ng reformat since bug na nga talaga siya. Punta tayo, general management and reset, tapos factory data na, tapos delete all, verified, and shutting down. Ayun na. So, hopefully, again, ma-fix sa factory data. Otherwise, didiretso tayo sa downgrade from Android 15. Bababa ko na siya sa Android 14. Yung pinaka-last na Android 14 version bago siya lumipas sa Android 15. Kasi hindi ko na siya i-upgrade sa Android 15 after nito. Kung mapapatunayan ko na ang problem is yung update na Android 15 na yun. Okay, check ko lang ito na i-check para tuloy-tuloy. Grabby 43, mababa na siya ng konti. Hindi, 45 pa rin. Yun o, 45 degrees Celsius. Next. I guess pwede na ito, safe na siguro. Pag ito nagloko pa rin, da-downgrade ko na talaga siya. And let's go. Currently it's okay, no? Kita nyo? Let's go. Ito yung ayoko makita. Mukhang wala talaga siya. It's dead. So it's the software update. Palpak. It's sad. One last time. Wala talaga. It's dead. Sucks.
Oh well, so here we go. Kailangan na natin siyang i-downgrade. So next thing to do, para makapag-downgrade requirements, I'm gonna show you what the requirements are. Kailangan nyo nitong unang-una, you need the Samsung driver. Okay, this guide po is kailangan po ng PC. So unang-una, kailangan meron kayong Windows, PC, or laptop. And then, install nitong Samsung USB driver. Iwan ko ang link dito kung saan nyo pwedeng i-install to. Pero andun lang naman yung i-search nyo lang sa Google, meron na yan sa mismong Samsung. But if tamad talaga kayo, iwan ko yung link dito sa video description. And then, this one is the Odin. Dito natin, ito ang gagamitin natin software para ma-downgrade natin siya to Android 14. Okay? This one. So, itong dalawa, kailangan to. Okay? Initial. And then, ang pinaka-importante sa lahat is yung firmware. So, dalawa din download ko. One is yung pinakaunang Android 15 na update. Like I said, naglako ito sa pangatlong Android 15 update. So, pangatlong One UI 7.0 update. Naglako siya sa third na. So, dinownload ko pa rin yung unang Android 15 version. Yan. Iwan ko link dito kung saan nyo pwedeng i-download. This one hindi pwede sa Telegram kasi 10 GB ito. Actually, ayun yung size niya yan. 10.3 gigabytes. That one. So, yeah. Hindi pwede sa Telegram ito. So, iwan ko na lang yung official link kung saan siya pwede. And this one too. Also, importante nga pala rito na alamin yung exact model ng phone nyo. Okay? Anong Samsung nyo. Actually, pwede rin ito hindi lang sa Fold. Pwede rin ito sa ibang Samsung phones. Pero, for mga flagships or smartphones talaga. So, ayun na yata magbukas talaga. Ayan. Tulad yan. Ayun na magbukas. Kahit ang pindot ko. So, this is going to be a step-by-step downgrade talaga. Hopefully, ma-fix sa downgrade at hindi na damage yung hardware. Kasi right now, ang init after no update na yun. Hopefully, I'm just hoping sana hindi waste of time itong gagawin ko na update. Wala. Patay. Lagot tayo magbukas. Samsung, pinagagagawa nyo. Napaka-useless to ginawa nyo sa abala. Laking abala. Papadala kayo ng update na ikakasira mismo ng phone. So, yeah. Because of this, kahit na gustong-gusto ko yung camera ng Samsung, gustong-gusto ko yung experience sa One UI 7, I wouldn't recommend na bumili kayo ng mga Samsung, especially itong mga flagship nila. Kita nyo naman, fan ako ng Samsung, pero hindi ibig sabihin nun, porket fan ako ng Samsung, hindi ko nasasabihin yung totoo, real to. Kailangan aminin natin na ganito, palpak talaga sila. Gusto ko man ang Samsung experience, pero pagdating sa update, nako, ang sakit sa ulo. Ay na bukas. Hopefully bukas pa. Gusto ko siya mata. Otherwise, mapipilitan akong buksan ito. Ayun, bukas. Yeah, possible na kapag pinabayaan ko to, lumala ito, yung tuluyan na may masira na piyesa or something sa phone na ito. And that's not going to be acceptable kasi medyo may kamahalan din ito. So, yeah. Papakita ko lang sa inyo kung paano mag-download ng firmware. Saglit. Pupunta kayo sa samfw.com. Yan o. samfw.com. Yan. samfw.com. Okay? Diyan kayo kukuha ng mga firmware. Tapos, ito-type nyo rito yung device model number dito sa mismong homepage nila. Ayan. So, dito, ang ito-type nyo ay, wait lang. Una nyo gagawin muna is punta muna kayo sa phone. Para alam nyo ilalagay nyo dito. Punta muna kayo sa phone nyo. Hopefully, mabubuksan nyo pa. Otherwise, hindi nyo magagawa ito, of course. Pero, I would recommend na habang ayos pa mga phone nyo, gawin nyo na to para may ipalat na kayo. Punta kayo sa settings, about phone, software information. Baba kayo sa software information. And then, baba kayo dito sa service provider. Yun, this service provider, hanapin nyo. Under software information, service provider. Tapos, ang model ng Samsung nyo is yan. Yang nagsisimula sa SMF936B. Yan yung model ng Samsung ko. Sa inyo, iba lalabas dyan. Basta after nitong sa OMC, after nyan, ito ang exact model. Yan ay itatype nyo dito. Okay? So, sa akin is SMF936B. Although na-download ko na ito, papakita ko pa rin sa inyo kung paano gawin. SMF936B. Ayun. So, lumabas. Makikita nyo, after ko siyang i-type, Samsung Galaxy Z Fold 4. Alright? Okay. So, click na natin. Lalabas yan. Scroll down ka na. Yan, lalabas na exact model ng phone mo. Sa'yo na yan. Exactly. Now, bago ka pa makapag-start, itatype mo rito yung CSC. Okay? CSC. Kasi dito, makikita natin, although nakalagay Philippines, meron pang ibang Philippines dito. Actually, ito, meron pang XTC. And then yung isa, GLB, Global. I'm not sure about the XTC. Ano meaning, pero napansin nyo naman, hindi porket nakita nyo yung flag ng Philippines, yun yung i-download nyo. No, don't do that. Punta kayo dito, filter CSC. Yan. From here, so doon pa rin tayo sa Global. Kita natin yung global na. Yan. Kita nyo rito sa service. Ito yung kanina, di ba? Service provider software.
after ng SMF936B OXM. And then makikita nyo yung kasunod, yung katabi ng OXM, yung XTC. Yan ang kailangan nyo. So, kanina nakita natin, merong XTC rito sa dulo. Philippine flag, pero XTC. Yan. So, yan ang kailangan natin. Click natin yan. Lalabas na siya ngayon. Dito na ngayon ang yan ngayon ang pagpipilian ko. Okay, again, yan yung lumabas na code sa nanggaling sa Samsung ko. So dito ako pwede mag-download. Kung iba yung code sa inyo, type nyo lang dito ha. Yun yung tinuro ko sa inyo kanina. I-type nyo base sa kung ano yung model and then yung CSC or yung code ng country nyo. Okay? Kung saan siya. So now, if ever man na pareho tayo ng Samsung, kiklik nyo lang, piliin nyo lang dito. May nakalagay ko ng Android Gen version. So ang dinownload ko itong unang Android 15 and then itong huling Android 14. Yung dalawang nakita nyo kanina sa aking folder, this one. Ito yung final na Android 14 and the first Android 15. Okay. Now, click nyo lang itong download button na to. May katagalan to, depende sa bilis ng internet speed ng bahay nyo or mobile data gamit nyo maybe. Pero preferably sana wifi na malakas, mabilis ang internet. Okay? So, dinownload ko na and matagal nga. Again, matagal yan kasi size nito is, kita nyo naman, 10 gig. Both yan. Ito isa 10.2, isa 10.3. Android 14, 10.2. So, 10 gig. Kailangan dito ng malakas na internet at malaking data. And malaking space din kasi 10 gig yan. So, once na na-download nyo na, okay na tayo dyan. Actually, may ano dito. May ito. How to flash Samsung. Tuturuan ko dito. Pero, these are words. So, papakita ko na lang sa inyo siguro. Since, ang una nyo gagawin, install nyo agad itong Samsung driver na to. Since para mabasa agad ng PC or laptop nyo itong Samsung ones na sinaksak natin sa USB mamaya. And then, yung Odin, iwan ko dito sa Telegram. Again, ito lang pwede ko iwan sa Telegram ha. Itong dalawang to sa mismong website talaga ni SamFW. This website. Itong website na to. Okay? Diyan lang talaga pwede. 10 gig yung malaki. So this one i-extract ko muna. Extract and then click the application. This one. Mas maganda, I would recommend run as admin. So properties muna. Compatibility and then run as administrator. Click nyo na lang as run as administrator direct. Right click, run as administrator direct. Run. Yan, may reminder. So, yung pala nakalimutan ko sabihin sa inyo. No? If in case na gagawin nyo to, bubura po lahat ha. Mabubura lahat. Okay? Mabubura. You can try na hindi by using the home CSC, but hindi siya mas maraming steps. Hindi siya advisable. So, I would recommend kung na-access nyo pa naman yung phone nyo, i-backup nyo na muna lahat ng files nyo. Backup muna lahat ng files nyo bago to gawin kasi nga, mabubura lahat. So, yan. Ito ang lalabas yan. Yan na. Yan ang kailangan na lumabas. Alright? Okay. Now na nakahanda na yan, dilipat na tayo dito sa phone mismo. Okay? From the phone, kailangan natin siyang ilipat sa download mode. So, to do that, kailangan patayin tong phone. Okay? Off natin tong phone. Yun. And then, let's go for power. Ngayon ay shutdown na siya. Kailangan natin ng data cable. Sasaksak natin sa PC. So, yan. Naka-set na tayo. So ngayon, dahil naka-shutdown na, pipindutin natin ngayon. Long press, shutdown po to ha, shutdown. Long press sa volume up and down. Long press lang. Long press. Huwag mong gagalawin yung power button. Ayun yung power button, hindi ko ginagalaw. And then sasaksak natin to ngayong USB. Yan. Yun. Kita nyo? May lumabas na screen. Okay. Basahin natin yung nakalabas sa screen. Warning lang naman siya technically. Yan. Kasi warning, nakalagay is a custom OS can cause critical problem, blah blah blah. Volume up, continue, cancel, volume down, and side key show barcode. Parang yun nakalagay, you know. Continue tayo. So volume up, continue. Yun. Supposedly may lalabas sa Odin. Dapat nakalagay dyan added, which is yun. Sabihin, successful, tama yung Samsung driver na nilagay natin. So, yun, kita nyo, yan. So, from here, kiklik natin tong BL. Ito. Okay. Andyan tayo. Punta tayo ngayon dito sa kung saan natin nilagay yung mga balak natin na firmware na gamitin. So, ang gagamitin ko, dito na ako, ibabalik ko na lang talaga siya sa Android 14, which makes this One UI 6 point something. Basta nasa One UI 6 point. From here, dahil ito ay naka-zip file, kung papansin nyo, yan, naka-zip, zip file, i-extract ko muna siya sa folder. So, kailangan meron kayong WinRAR dito. Supposedly, hope, meron naman na siguro yan, lahat naman ng users ngayon, mga Windows may WinRAR. But if not, kung wala, download na lang kayo, libre lang naman yan. Or kung wala kayong WinRAR, 7-zip, free po talaga yan. 7-zip. Type nyo lang 7-zip and there.
Download nyo lang yan. Pili na kayo. Siyempre yung XA yan. Pwede rin po. And pwede rin po kayo mag-extract gamit yan. But I have a WinRAR. Actually may 7-zip nga pala ako yan. Pag na-install ko na yung 7-zip, CDs, extract. Okay? Kung WinRAR naman, extract din to. Okay. So ito folder na lang para sure. Okay, 7-zip, extract to folder. Wait natin ng konti. Okay, now na ito siya na-extract na natin. Yan, ito 'yon. So, 'yon. Ito yung mga files na kailangan natin. Okay, minsan mayroon pa ritong user data, pero kung meron, i-add nyo yun, kasama rin yun sa gagawin natin. But like usual naman, wala naman. Okay, just in case na meron, mamaya ba tuturo ko sa inyo. Pero okay na, naka-extract na, diba? Tandaan nyo lang kung saan yung nilagay na folder, okay? So, nasa desktop ito, under D-Grade Samsung Z Fold 4. Ako lang gumawa ng folder na to, but this one, dyan talaga yan. Okay, now, ngayon na-extract nyo na, and again, continuous lang siya na nakasaksak dito. Okay? And naka-green lang siya. Waiting lang siya kung ano next kong gagawin. Okay? Now, from here, ayaan nyo lang siya dyan yung phone. And then dito naman sa screen, click natin tong AP. And then hanapin natin kung saan nakalagay yun, which is sabi ko sa desktop. Ito yung folder and then this one. And then hanapin natin yung AP. Yan. So, AP yung hinahanap. AP din. Yung nag-start sa AP, yun ang kiklik natin, open. Wait lang natin ng konti and supposed to appear dito, maglalabas dito ang okay na. Ayan nyo lang siya, ini-scan nyo lang yan. May katagalan, depende sa laki kasi ng files. Itong AP na to is, ano ba kalaki to? The AP size was 11 MB. May counting hintay talaga yan. Ito na inuna natin kasi ito yung pinakamalaki. Okay? 11 gig pala ito, 11 gig. Ito nga pala yung firmware mismo. Sorry, nalito ako. 11 gig yung AP. So, yan yung pinakamatagal. Siya yung pinakamatagal na loading. Babasahin niya penso. May konting hintay tayong gagawin. Hayaan nyo lang. Hayaan lang sa mag-loading. Fast forward ko na lang to. Basta matagal yan kasi 11 gig. Depende pa yan sa bilis ng PC nyo or laptop. Kung gaano kabilis. I'm currently now using Ryzen 5 700 something. Ano nga ba tong chipset ko? PC processor ko nagamit ko. Wait lang ha. I'm using a AMD Ryzen 7 pala. Hindi pala Ryzen 5. Ryzen 7 7735HS. So, malakas na yan kahit paano. This is not the latest, but kahit paano, this is no slouch. And, hintay talaga natin. So, this is, ayun. See that? Ayun. So, it took, I think, 2 to 3 minutes. 3 minutes din. Pero again, depende yan sa bilis ng mga PC nyo or laptop. Mas mabagal ang PC nyo or laptop, mas mabagal ang mababasa yan. And then, AP. And then sa BL, siyempre, pili natin yung may BL na letter. Ito, 100 MB lang. Go. And yun, lalabas na. And then sa CP din, same. Go for CP. 72 MB lang to. And supposedly yung bilis lang. And CSC. Ayan. This one, mapapansin nyo dalawang CSC. Okay? Pwede nyo pong gamitin ito kung ayaw nyo. Kung gusto nyo i-try na i-save yung mga, yung gusto nyo makita pa yung mga files nyo. Pero minsan palpak to, hindi to masyado maasahan. So, pero kung desidido naman na kayo na i-zero na talaga lahat, ito talaga recommend ko na piliin nyo. Yung nagsisimula sa CSC, hindi yung home CSC. This CSC. Okay? You can try this. Pwede rin naman. But, pagpalpak, uulit pa rin kayo at gagawin nyo pa rin ito. So, para kung gusto nyo na tapos na agad or dire-diretso na, go for this CSC na agad. This one, not this home. This CSC ang piliin nyo. Okay? This one is 800 MB. Okay. And it should be... And there goes. Okay. Now, like I said kanina, minsan, meron pa ritong nakadagdag na user data. Kapag meron, kiklik nyo to. Idadagdag nyo siya dito. Pipiliin nyo doon. Kung meron dito sa folder na nung in-extract nyo yung files, meron dito pang user data. Again, kung wala, wag na. Deadmahin nyo na lang to. Okay? This is para lang just in case na meron kasama ang user data. Okay? Pagka ganon, may user data, kailangan nyo pa yatang i-factory reset. Pag okay na, naayos yung firmware, kailangan nyo pang i-factory reset. But so far, sa mga na-download ko from SamFW is wala namang user data. So, tuloy-tuloy. Itong apat lang importante na to. Okay? Now na okay na, kompleto na, pwede nyo na po i-click tong start. Ito may katagalan to, but at least tuloy-tuloy natin. Do not turn off the target. So, hindi natin ito-turn off. Hayaan lang natin. Ayun lang siya. And, continuous lang tayo dito. Pwede natin panoorin kung gusto nyo. Para malibang-libang kayo. But, I guess, I'm gonna fast forward this a little bit lang. Siguro mga times 2, times 3 lang. Para masundan nyo pa rin just in case gusto nyo makita yung progress. This method
is not always 100% reliable. May mga times na pwede itong pumalpak. Cases niyan is maybe lobat na pala to, nasa 10 to 20% na lang nung ginawa nyo to. Alanganin yun. I would recommend na bago nyo kayo mag-start nga pala na gawin ito, dapat more than 50%. And nung ginawa ko to, actually nasa 60% lang. So, I guess that's okay naman. Nagpasama tayo ng 50%. Pero I would recommend na higher pa. 100% mas maganda. 100% battery charge, mas maganda, mas safe. Okay, wag yung gawin ito ng below 50%. Charge nyo muna. Another reason is kapag corrupted yung firmware na download nyo. Nag-download kayo, na-interrupt yung signal, yung data, ang ending, na-corrupt yung file nung mismong firmware. So, pag gano'n, re-download nyo or mag-download kayo ng ibang version dun sa website ni SamFW. Okay? So, yun lang naman. Pero, bihira naman mangyari yun. Pero just in case na mangyari yun, kailangan nyo gawin yun. Either full charge or i-re-download nyo or mag-download kayo ng iba pang version ng para sa Samsung nyo. Okay? And sa mga hindi po nakakaintindi, just in case lang, meron pa rin dito na nanood, akala is para to sa lahat ng phone. Hindi po. This is for Samsung only. Bawat Samsung, bawat brand, kanya-kanya po ng steps. Kanya-kanya po ng software na ginagamit para makapag-downgrade and upgrade ng software or ng firmware. Okay? This one is using Odin 3 and yung iba naman, iba rin na ginagamit na software. And I would highly recommend na sundin nyo step by step itong video. Panoorin nyo muna itong video and then kapag napanood nyo na ng buo, saka nyo gawin ito ng step by step. Kasi mamaya, kung sasabayan nyo, first time yung palang mapapanood ng video, din sasabayan nyo na agad kung paano ito gawin, baka may makaligtaan kayo at maybe sinabi pala ako na tulad yan, reminder ko is nasa kalagitnaan na ng pag-reflashing. Hindi ko sinabi sa intro. Tapos ang ginawa nyo, nag-reflash kayo ng 10% na lang yung charge. Ako, delikado yun. So maganda, panoorin nyo muna ng buo itong video and then saka nyo balikan to ulit yung video for the step by step na mismo na actual na. Okay? Yun lang naman. And currently, nasa a few percent pa lang yung tinatakbo ng gawing 50% na pala. Nasa 50% na ang reflashing. Okay? So, ayun. Madali lang siya kung alam mo na ang gagawin mo. In my case, sanay na ako rito. Although, recently, bihira ko na lang itong gawin pero I have the experience kasi kaya malakas ang loob ko na gawin ito. But, aside from that, if hindi kayo sure, huwag nyo pong gagawin ito basta-basta. And if ever nasusundin nyo itong tutorial ko is, again, step by step. Huwag kayong nagmamadali, huwag nyo pangungunahan yung video. Watch nyo muna yung video and then panoorin nyo ulit. Sa pangalawang beses nyo palang gawin itong pag-reflash. Huwag nyo gagawin ng reflashing first time nyo palang papanoorin ng video ko. Okay? Panoorin nyo muna, then watch again for the actual na procedure. Currently, nasa 60% na tayo. Ayaan na muna natin yan. Supposedly, lalabas dito may success or something. Basta dito yan fast forward na lang. And ayun, nagpakita na siya. So, let's see. Hopefully, pwede ko nang i-open mamaya yung gitna. Start. Agree to all na. Huwag natin patagalin yan. Mainit na naman siya. But not as init kagaya kanina. This one is 43. Yeah, compared kanina 45. This one is 43. Lower in temperature at least. I guess pwede na to, save na to. Now, let's skip na to, skip. Now, try natin kung bubukas na yung gitna. So, this one, most likely, problem ng hardware. Ayun lang. So, hindi siya na-fix. Nakatenga lang ito dun sa lamesa. One more time. That's... Wow. Wala na. Ayun na talaga niya. Sira na siya. Despite the downgrade, useless. Mukhang sira na nga yung hinge nito. So, I guess this is my final Samsung Fold. Wala na akong tiwala sa Samsung Fold. This is the second time na bumili ako. Again, like I said, Samsung Fold 2 meron ako. Nasira yung gitna. And now, Samsung Fold 4. Sira ulit ang gitna. And this time, apektado yung labas. Yung last time, nasira yung gitna pero nagagamit yung labas. But this one, I don't know what happened. Wala na. Tama naman yung ginawa natin, but still, ganun pa rin ang problem, yung pa rin ang issue pag binubuksan yung gitna. Naglolo ko, napakainit niya actually. Okay, anyway, that's it. It didn't fix the fold issue, kahit successful naman yung reflashing. Oh well. Bubukas ka pa ba? Sabi mo lang kung hindi na. Tatapon na kita.
ayokong gastusan na to kasi if ever gagastusan ko to, ganun pa rin mangyayari. This is original na eh. Papalitan ko ang piyesa nito. Sabihin natin original pa rin yun. Still, hindi na yun yung nakalagay dito. Possible na a few months lang din siya ulit magagamit. And I don't like that. I don't like throwing away money sa ganitong low quality na mga gawa ng Samsung. They are one of the first sa ganitong industry sa folding smartphones, both flip and fold, but they still manage to suck at this. What a letdown. Nope, it's not opening it. Yep, I give up with the fold. Never again sa Samsung Fold. I'm not sure, maybe try ko ibang fold na brand, but hindi agad-agad siguro. Hindi na muna ako lilipat sa. Ang hindi ko na lang nararanasan is yung green line. And if that happens sa mga current Samsung ko, lalong-lalo na dito sa aking S24 Ultra, pag nagkaroon to ng green line, never again na talaga. Yun lang. But right now, sa mga folds and flips nila, na-burn na ako. Hindi na ako ulit. Ang ganda lang tingnan. Ang goods lang gamitin, but basically, waste of money. That's it. Samsung, no more. Yung fold nila ngayon, buti hindi ako umattend. Dapat attend ako dun sa Samsung Fold 7 Flip 7 nila na event. Ina-invite ako dun eh. But hindi ako matent. Madidismay lang ako. Wala talaga siyang balak magbukas. Oh well. Anyway, that's it.